Good day guys, it's me again, Mots Didel. And welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel guys, is welcome po sa aking vlog. And kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please po paki-subscribe. And i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga videos and upgrade sa ating motor. So for today's video guys is pupunta tayo ng Rusi. Papatingin natin tong issue ni Maxi guys, no, napahagok-hagok kasi hindi pa rin nawala. So for now, magwi-withdraw naman lang muna tayo. Wait lang guys ha. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Shoutout po sa mga nag-comment dito guys, no. So, pasensya na po Paps kung hindi ko po nakuha yung mga expectation niyo po sa ating vlog, no. Hindi naman kasi ako mekaniko, pero I will try my best sa susunod na mga video ko na improve pa at mabigyan ko ng information yung mga gusto nyong makita sa aking vlog. Pasensya na po at salamat pa din sa pag-comment. Sorry na! Huwag ka na magalit! So, yung lakad natin ngayon guys, ipapatingin natin si Maxi ulit kay Rusimek kasi nung nakaraan is hindi natin na successfully naayos yung pahagok-hagok niya. Ay, yung ano pala, naiwan ko yung filter sa bahay. Yun nga pala yung purpose. Balik muna tayo sa bahay guys. Uy, nakalimutan ko. So yung filter pala guys ay meron ako nabiling filter sa Shopee. Nakalimutan kong dalhin. Yun pa naman yung pinaka-importante. So magpapalit tayo ng fuel filter guys, no. Baka sa fuel filter kasi yung issue guys kaya pahagok-hagok siya. I'm not sure kung ito ba talaga. Sana ay ito na nga at mahanap na namin. At isa pang ano ko guys, sa pang duda ko is yung sa spark plug. Marami kasing nagsasabi, pati yung mekaniko na kilala ko si Uncle Denden, sabi niya i-check daw namin yung spark plug. Yan o, bitin yung ano niya. Check daw namin yung spark plug. Baka daw sa spark plug lang papalitan ng spark plug. Di ko pa alam, titignan pa natin. Ngayon balikan lang muna natin yung fuel filter guys, nakalimutan ko. So ito yung fuel filter natin. Then magdala tayo ng grasa guys. Baka kailanganin grasa. At tignan natin yung saan ba yun. Yan, dala tayo ng grasa at yan. Oops. Penetrating oil. Bye. Yan yung lamang pag may box. Yan o. Crucial RFI. So hindi pa natin na walk around si Maxi guys, no? Kasi alang anak ko i-walk around siya kasi guys may sira pa. Pangit naman kung may sira pa, i-walk around ko na kayo. So ayusin na muna natin si Maxi bago natin i-walk around guys, no? So kita nyo yung mga upgrade na ginawa ko sa kanya, yung mga accessories na nilagay natin sa kanya, no. Importante kasi guys is maoging okay si Maxi kasi nagdadalawang isip ako mag-rides dahil dito sa pahagok-hagok niya. I'm hoping guys, no, na sana ay ma-solve na natin tong issue na to, na mawala na tong pahagok-hagok niya kasi nakakairita guys. Ang ganda-ganda ng motor pero palyado ang motor naman yung Rusi guys. Problema lang talaga pag may mga ganitong issue, mawo-worry ka talaga kasi yung branded nga pag may issue guys ganun lang din naman yun. So far naman sa performance nito, sulit na sulit naman
guys, no, wala naman akong problema sa mga performance. Yun lang guys, pag may mga issue siya, yung mga minor na sira, is hindi natin na maiwasan na hindi magduda sa motor, no. Pero kahit ganito naman siya guys, oh, ma-under pa rin ng maayos, and hindi naman tayo binibigo araw-araw guys, hindi pa ako tinirik. Actually, yung nangyari lang sa akin last time na tumirik kami sa Eden is ano lang yun guys, naputulan lang ako ng belt, yun lang. Pero sa part sa mga tirik-tirik na hindi na siya umaandar sa lugar na pinupuntahan nyo, hindi naman. Maganda naman experience ko gamit tong motor na to guys, no. So sa mga ano guys, or sa mga naghahanap ng motor, pwede mo i-consider tong motor na to bilang personal motorcycle mo guys. Pero kung ano guys, kung marami ka namang pera, ayaw mo namang bumili ng branded, go ka sa branded. Pero kung praktikalan na motor yung gagami, yung ano mo, yung hanap mo, at meron ka pang i-invest na iba, mightly consider this motorcycle guys. Kasi sa performance talaga guys, hindi ka papaya nito. Hindi ko lang alam sa ibang mga gumagamit nito, ibang user nito, marami silang reklamo dating sa ano na to, motor na to. Dito na kasi si Rosime. Ayun, nandito na si Rosime. Yun, no, busy masyado. Ay, John. Dito na si Rosime guys. So, bili muna tayo ng spark plug guys. Yan yung ano guys, oh, Honda na binibenta ni Jun. Sobrang ganda. Pero carb pa yan guys. So bili muna tayo ng spark plug dito sa ano lang guys. Dito lang naman. Bili tayo ng spark plug. So tapos na tayo makabili ng spark plug. Yan. XRM pa rin na spark plug guys. Yun pa rin. Ito pa rin yung nabili ko last time. So palitan na natin daw, sabi ni Boss Jun. Mas mabuting palitan natin para mas malaman natin so spark plug ba talaga ang issue nya. Pag may mga motor ka talaga guys, hindi talaga maiwasan yung mga gastos guys. Ginagamit mo naman kasi siya hindi naman pwede na wala kang gagastusin sa motor mo. Meron at meron talagang magagastos. Meron kang motor guys. Yan yung ano, yan yung ano mo na din sa kanya, bayad mo din sa kanya, maintenance. Naman di kaya Adventure X dire day John. Meron pala silang Adventure X. Meron na pala silang Adventure X dito guys, oh. Yan guys. Angas ng motor na to guys. Sabi ni Jun 4 valve daw to Magmontage tayo niyan guys, tapos i-review natin. So guys, paklasin muna natin tong ano natin guys, windshield. Yun guys, tanggal na natin yung windshield guys. Simik na naman guys. So disclaimer lang po pala guys, no, ang video to guys ay ano lang guys, experience ko lang pagdating sa motor natin guys, no. So hindi ako nagtuturo dito kung paano mag DIY ng pag-ayos ng motor guys. So disclaimer lang talaga guys, no, kasi baka sabihin niyo na naman na walang kwenta tong vlog na to. So yan lang yung masasabi ko sa ngayon guys. So sa susunod guys, gagawa tayo ng mga DIY talaga guys na with procedure guys. Kasi pag video ko nito, hindi ko nagawa ng mga procedure guys So pasensya na guys. Yun lang. So yan guys, baklas yan lahat guys. Yan, para mapalitan yung ano, yung fuel filter niya. Paklasin natin yung tangke. Okay.
So dito guys ay magpapalit kasi tayo ng fuel filter, kaya binabaklas namin lahat ng pairings kasi babaklasin din namin yung tangke kasi nasa loob ng tangke yung fuel filter. So yan guys ha, binaklas namin yan para mapalitan ng fuel filter. So yan yung pinakatangke niya guys. Yan yung pinakatangke niya. Tanggal namin para mapalitan lang yung fuel filter niya. Yun. Kabila. Tingnan natin. Okay. So, fuel filter na lang, papalitan na lang yan. Yan na guys. Oh, yan pala yung ano guys. Yung bago. Ito yung bago. Ito yung dati. Hugaw na gilay siya dyan, no? Sobrang dumi na ng dati guys. Then ito na yung bago. Yan yung tangke. Ito yung, kung saan natawag ka na dyan? Fuel filter. Fuel pump. Ito yung ano. Ito yung dating fuel, ano niya, filter. Dumihin na talaga siya guys. Okay. A few moments later. Chat-chat na dyan! Lahat kayo! So far guys, okay naman, stable. So far, okay naman guys, no? So yung ginalaw namin dito is yung spark plug. Palit bagong spark plug. And then, palit bagong fuel filter. And then, yun na, salamat kay Rusimek guys, no? At tinayos na naman ulit yung ano natin, yung motor natin, no? Rusimek talaga, maasahan yan guys. So far guys, oh, okay naman. Wala nang hagok-hagok guys. Woohoo! Pero ano ba, obserbahan pa natin to guys. Kasi ano, meron pa rin kahit konting ano, dragging, ano. So habang pauwi ako guys, ay may napansin ako dito sa speedometer ko. Parang hindi na gumagana yung digital panel niya, no. So 0 lang siya palagi. Di nagre-read yung sensor niya sa ano, problema yung ano niya. Yung speedometer. So dito guys ay babalik sana ako sa Rusi para ipatingin tong speedometer ko. Pero nakapag-decide ako na simpleng bagay lang naman to at madali lang naman siguro tong ayusin. So napagdesisyonan ko nang umuwi na lang at doon na lang kontakin si Jun kung paano at anong nangyari sa speedometer nito. Tawagan ko na lang si Jun sa bahay na lang. Hindi na siya, wala nang pugak-pugak guys, pero yung speedometer niya nakalimutan sigurong malagay yung speedometer. So okay lang yan, minor lang yan. Pwede na tayo ang gumawa niyan. Ano, wala siyang speedometer, okay lang yan. Hapon na kasi masyado guys at out na siguro si June. So tayo na lang sa bahay ang magkukumpuni nito. Madali lang naman to, speedometer sensor lang naman to. Tanungin na lang natin siya. Kasi hapon na kasi talaga masyado guys. So hindi na tayo makapabalik doon. Siguro magpapahinga na din yun. So wala na problema yan. Ang importante guys, wala nang hagok-hagok guys. Yun yung importante sa atin ngayon. Mahagok pa rin ba? Parang wala na, di ba? So yan na lang yung problema natin, yung speedometer niya. So far di na naman natin ano. Pag ganito kasi guys, mahagok na siya pag ganitong speed yung ginagamit ko sa kanya. Ano. Okay na. Spark plug lang pala. Kasi yung spark plug niya kanina guys ay maluwang yung spark plug niya. Na notice ko kanina na maluwang yung pagkalagay ng spark plug. So simula nung nag-change kami or nagpalit kami ng spark plug dati ay ganito na siya, pupugak-pugak na siya. So siguro dahil doon yung sa maluwang na spark plug kaya pumupugak-pugak siya. Pero ngayon na ano na natin yung spark plug. Ano? Oh no! Muntik pa. Diretso naman yung isa. Alam naman na lumabas na yung So ito na lang, itong speedometer na lang talaga.
Ayaw gumalaw. So, salamat sa panonood guys, no? Sana ay nagustuhan nyo tong video natin for today. So, nalaman na natin guys, no? Nasa spark plug lang pala may problema yung motor natin. So, ngayon, tingnan natin ha. Ulitin natin, oh. Hindi na siya pupugak-pugak guys. Oh, hindi na. So, mission success. Mission success na guys sa papugak-pugak. Ito na lang ano natin, speedometer. So yun guys, sana nagustuhan nyo guys yung video natin for today guys, no? So please like, share, and subscribe para po updated kayo sa ating mga videos and upgrades ng ating motor. So yun lang guys hanggang ngayon. Yun lang guys, no? Siguro sa ngayon, magkita-kita tayo ulit next video. Mag-ingat kayo palagi. Peace out. Naputol jud raw, mo siguro ni. Ano?